Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, Chiruga sa Masagli Channel, a Faith Healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of. For the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, ang spirit guides ang ating masasagot for today's video? Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Darakas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel spirit, please give me information po. So there's the judgment. That is something a wake-up call. Parang there's a judgment para paalala na you need to pay attention. Na there's something spiritual awakening. So parang may mga bagay dito na maaaring mamulat ka. Or parang magising ka sa katotohanan na kailangan mong mag-pay attention sa lahat ng bagay na nasa paligid mo. No, may mga bagay na kailangan mong pakinggan. No? Ang inyong gabay. And there's something with the Seven of Pentacles with the harvest moment. Some of you guys, no, talagang aanihin mo. Ano man yung bagay na yung ginawa. So, this is something na possible na maaaring gumanda na takbo ng inyong finances at maaaring anihin mo na yung pinaghirapan mo o yung mga matagal mo nang hinihintay. There's a possible na makuha mo na. And there's the lovers connected with your love life. So, maaaring some of you you're being single, maaaring may darating na bagong pag-ibig. No, kung ikaw naman ay taken, so in relationship, may asawa, so there's a possible na manumbalik ang pag-ibig at pagmamahal nyo. No, and of course, there's something, guys, with the word card. Some of you, there's a travel, success, accomplishment. No, kung may hinihintay kang travel, there's a possible na makaalis ka na. No, at the same time, maaring magbago ng sitwasyon mo, iikot ng kapalaran mo, magbabago ng mundo mo, maaring magtatagumpay ka na, may mga bagay dito na maaring magdala sa'yo ng panibagong adventure and experiences. And there's a Five of Pentacles. Some of you nakakaranas kayo ng financial loss o financial crisis. No, maaring itong bagay na to ay maaring kailangan halapin nyo ang susi. No, alamin nyo kung saan ang gagaling ang difficulties na yan. Kung ano yung kailangan mong gawin para maputol yung ganong system or cycle. No, and that's something, the Four of Swords. Kailangan nyo rin ng pahinga, nag-overfatigue ka. No, masyado ka kasi nakatutok for your work, for your business. So, kailangan mo ng tamang pahinga. Now, what is additional messages with the judgment? So, this is the Knight of Cups. May offer sa'yo na paparating pero mag-ingat ka. No, hindi lahat ng offer na dumarating sa'yo. May offer dito, there's an apology. Na mag-ingat ka, may mga hihingi sa'yo ng apology. No, hihingi ng tawad. No, kung itong tao na to ay maaring tingnan mo kung sincere. No, kung tingnan mo kung totoo ang kanyang sinasabi. And this is a Seven of Pentacles represented with the Five of Cups. Something disappointment. So, maaring kumbaga maraming nasayang. No, nangihinayang ka sa pinaghirapan mo. No, may bagay dito na parang ang tagal mo nang gustong makuha tong pera na to pero hanggang ngayon wala pa. No, there's a possible merong investment or meron kang pinasukan na naipit ka sa situation about sa pera. So, ngayon parang na-disappoint ka or nangihinayang ka with the lovers. Represent with the Seven of Pentacles with a harvest moment. So, maaring the Seven of Wands something protection, sorry. The Seven of Wands something protection. No, protection mo at pangalagaming grounds mo and even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, pangalaga at protectionan mo ito. No, kailangan mas matuto tayo, mas maging maingat. No, sa lahat ng bagay na gagawin mo. Lalo-lalo sa relasyon. And there's a death card with an ending and in your beginning. So, maaring mabago na. No, maaring may mga bagay dito na maaring matapos na. Sa mundong ginagalawan mo, maaaring matapos na ano man yung sigalot o problemang pinagdadaanan mo sa ngayon. Na maaaring unti-unti na magkakaroon ng transformation na pagdating sa buhay mo. Na may mga part dito na maaaring matapos ng mga sigalot at mga pinagdadaanan mo. There's a Five of Pentacles represented with a magician. So, meron ditong related about sa magician, no? Parang sinasabi dito, there's a reflection na mag-ingat ka parang about sa finances.
na maaring meron dito ko nasisense ng hypnotize, no? Parang maaring ma-hypnotize ka, mabudol ka, mag-ingat ka, baka malinlang ka, baka makaranas ka ng financial crisis ngayong buwan na to. No, some of you guys, no, ngayong buwan na to, maging maingat kayo. No, when it comes for pera, finances, no, material things, so mag-ingat kayo. With the Four of Swords, reference with the Six of Cups. No, there's something na maaring may manunumbalik, no, manunumbalik na karamdaman or nararamdaman na maaring hindi ka nadala. Or mayroon ditong tao na maaring kailangan kumbaga na parang i-release, no, dahil nai-stress ka na parang bumabalik-balik, no, na aring naguguluhan ka, natatakot ka, nangangamba ka, ganun. And there's a judgment because the Knight of Cups, the representative of the Four of Cups. Now, just to evaluate, analyze, ito yung sinasabi ko kanina na may mga offer na darating sa'yo, pag-isipang mabuti. Hindi pwedeng bira-birada, ura-urada, no? Kailangan mamulat kayo sa mga nangyari sa inyo. No, kung naman yung bagay na naranasan nyo, para hindi na maulit-ulit yung ganong sitwasyon, kailangan makinig ka. And there's a hypothesis. No, there's a hidden agenda or hidden enemies. May mystery talaga sa likod dito. No, kung bakit sa tagal mong hinihintay, hindi pa rin dumarating. No, may hidden agenda dyan. No, nagkakaroon na unexpected situation. So that because of this Venus in retrograde, no, maaring kumbaga dahil sa panahon, no, there's a seasonal na nangyayari yan sa'yo. So let's see. And there's a Six of Wands for victory is yours. Some of you magtatagumpay ka na. No, may bagay na pagtatagumpayan nyo na lalo-lalo na pagdating sa relasyon. Protectionan mo lang at pangalagaan mo lang yung sarili mo. And of course, there's something with the Two Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance physically, mentally, emotionally. So, kailangan mas maging mature ka na how to manage and control your finances. No, tapusin mo na yung mga bagay na hindi nagsiserve mo sa'yo. No, sa buhay na ginagalawan mo, maraming mga taong paiikutin ka. Maraming mga taong lilalangin ka. So, mag-ingat ka. There is something, the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo na sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na alam mo magbibigay ng komplikasyon, lalo-lalo na sa finances mo. Now, there's a magician na maaaring, kung naman yung bagay na ginawa mo, you created the situation with the magician, and you have the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa na para makaalis ka dyan. And there's the Moon card. The Moon card represents something trouble, success, accomplishment. No, the Moon card represents something, a dream coming true. No, maaaring matapad yung mga pangarap mo dito. At maaaring ito yung magdulot sa'yo, no, ng kaliwanagan. So, there's a revelations. Meron ako nasa-sense dito na maaaring nahihirap ka matulog. No, meron ditong past person na hindi pa makamove on. No, may mga tao dito na parang, yun nga, no, kumbaga, some of you nananaginip ka na kung ano-ano. Kasi there's something, a past person, it's either a friend of yours or ex, no? Na maaaring hindi pa makaget over. Let's see. And there's something, the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Oh. So, mag-ingat ka sa mga over, baka ma-stress ka sa madaling salita, baka ma-depress ka. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng papasukan mong eksena. And there's the Everest card for reverse, self-love, self-care. So, alagaan mo yung sarili mo. Natutukan mo ang sarili mo dito. And there's something, guys, with the Page of Cups, makinig ka sa intuition and gut feeling mo, makinig ka sa nararamdaman mo, more on babala, more on warning to. No, parang sinasabi dito na makikinig ka sa nararamdaman mo, protectionan mo naman yung bagay na meron ka even sa relationship. And there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago sa buhay mo. No, malaking pagbabago na sa buhay mo maaring matapos ng sigalot. Problema mo nga lang, mag-ingat ka. No, baka mabudol ka dito. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. Tulad na sinasabi ko, sa lahat ng papasukin mo, maging wise at maging witty ka. And there's a Knight of Swords, no? Bibilis ang takbo ng situations, no? May mga bagay dito na unti-unti na talagang marireveal, no? Bibilis ang takbo ng sitwasyon dahil may malalantad. No? May malalahad dito. May mabubulgar. Let's see what is additional messages tayo with an angel spirit pagdating sa finances and career. Love life at kalusugan. Let's watch this. Let's see, guys. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Shuffle ako ng very light. Okay.
So, there's the Chariot card. Na pagdating sa finances and career mo, may parating. Na may parating na pagbabago. There's a two journeying forces na maaaring magdala sa iyo kung ano mang hinihintay nyo darating na. No? Pera tong darating. Or opportunities na darating. And there's the Sun card. Now, there's something a pure positive outcome. Magiging mas positibo na ang kalalabasan at magiging maganda na daloy na sitwasyon at eksena mo. No? Mararamdaman mo na yung changes, development, improvement. No, there's a purification na maaaring lilinisin sa'yo. Na may mga bagay na tatanggalin sa'yo. So, may mga bagay dito na maaaring magliwanag na. And there's a Ace of Wands. So, this is something, a new project, a new plan coming in for you. Pagdating sa finances and career, na maaaring magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano. And there's a Ten of Pentacles with a long term. Magkakaroon ng long-term success, financial security, and financial windfall. Maring lalago na at lalakas ang iyong finances. No? Gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. Now, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. And there's an Eight of Pentacles. Just focus. Na mag-focus ka lang sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, no? Sa iyong hanap buhay. No? Huwag ka masyadong maniniwala at magtitiwala ng lubos agad-agad. No? There's something, guys, with the Three of Pentacles. Ito nga yung sinasabi ko sa communication. Nag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo, mga nakakausap mo. I see some hypnotize talaga o maaaring mabudol ka. Mag-ingat po kayo. Na pagdating sa love life, there's the Queen of Pentacles, no? Maging mature at practical kayo how to manage and control your finances. So ngayon, pagdating sa relationship, no, mas matututo na kayong pangalagaan at proteksyonan ang inyong pinaghirapan na dalawa ng person mo. And there's an Eight of Cups, no? Makaka-move on na kayo, makaka-recover na kayo. No? Unti-unti na kayo makakaraos ng person nyo sa mga pinagdaanan nyo. And there's a Justice card. No, may karma. Ano man yung bagay na ginawa sa inyong kaguluhan ng mga taong nananalbahe at talaga sumasalbahe sa inyo, huwag kayong mag-alala, there's a bounce back. Babalik sa kanila what they deserve. Nababalik sa kanila kung ano man yung bagay na ginawa nila sa'yo. Ano man yung bagay na ibinigay o inilagay o sinira sa inyong relasyon. There's a Page of Sword. Now, there's something a spy and looking, watching at you. Now, talagang nagsusubaybay sa inyong relasyon. Now, sa inyong pagsasama, now may taong nagsusubaybay sa inyo. And of course, there's something the Knight of Wands for slow and steady. Natuto tayo maging mahinahon. Now, maging kalmado. Now, wag kang agresibo sa mga decision and actions mo. Now, kailangan nyo maging mahinahon, mahinhin. Wag kayong padalos-dalos sa mga gagawin nyo. And of course, there's something the Three of Wands, waiting for ship. Kung may mga hinihintay kayong lovers, no, darating yung pag-ibig o relasyon, darating na siya talaga. Or may mga hinihintay kayo na international travel na maaaring magkakaroon kayo ng time to each and everyone with your person, magkikita at magkakasama talaga kayo. Now, pagdating sa kalusugan mo, there's a Five of Wands. So, there's a complication. May mga bagay dito na nagbibigay komplika. O may mga taong gumagawa sa inyo ng hindi maganda. And of course, there's a Nine of Cups. There's something a wish fulfillment. So, maaaring may mga bagay din na matutupad na dito. May mga bagay na may isa sa katuparan na dito. May mga bagay na unti-unti ng gagaan at luluwag ang pakiramdam mo. And there's a Ten of Wands, something burden. Na may mga bagay na nagbibigay pasanin, pasakit sa'yo. May mga bagay na nagbibigay pabigat sa situations mo. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Ay, with the King of Wands. So, sorry. There's a King of Wands represents something ambition. Na unti-unti mo na raw masisila at makikita yung magiging posibilidad. So, may mga bagay dito na kailangan nyo tigilan, tantanan, yung mga bagay na nakakasama sa inyo. And there's a Queen of Wands by confident. Ngayon, mas magiging malakas ang loob nyo. Mas magiging mga matapang na kayo, mawawala na yung takot at pangamban nyo dito. And there's a Strength card. Confident. Tulad na sinasabi ko, mas maibubus yung konpiyansa. No, mas aalisin na yung alinlangan sa mga bagay na gagawin nyo. No, mas magiging confident na kayo. No, at magtitiwala na kayo sa sarili nyo, kaya nyo talaga. So, let's see. With the magic of fair messages, advices. So, let's watch this. So, nandito na tayo sa last chapter. Oh. Now, with the magic of fair messages, advices, of course, pick a yes or no. Shuffle ako na very live. With the magical fair messages, advices. There's a daughter. Some of you may anak kang babae. O maaaring nag-iisa kang anak na babae. Now, there's an emotional healing. So, pagdating sa emosyon, unti-unti nang gagaling yung mga galit, puot, hinanakit, ano man yung bagay na nagbibigay pabigat, kailangan na yung pakawalan. Now, there's a blessing coming in. There's something a birthday. So, may dadaluhan kang birthday.
No, and there's a trouble, guys. So, may trouble dito na mapaparating sa'yo. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a thoughts, no? Kung mag-alisin mo yung mga negative thoughts, alisin mo yung nagpapagulo sa utak mo. And there's an attract that you're being attracted to anyone. So, ibig sabihin, gustuhin ka. No, malakas ang charisma mo, malakas ang atake mo. No, may swerte kang taglay. Parang feel ko dito, pwede ka mag-business. No, pwede ka mag-business dito. With the synchronicities. And there's a mother figure. Some of you are also mother. No, there's a mother figure dito. Maaring, there's an involved with the mother. No, there's a gentleness. So, kailangan nyo maging mahinahon. No, huwag kayong masyadong nagmamadali. No, sa lahat ng bagay, kailangan mahinin ng atake nyo. No, lagi nyo pag-iisipan ng bawat kilos at galaw. With the romance angels, with the mystic love oracle deck. There's a snake ship. There's a snake not showing, not what like looks like. Parang gano'n. Parang may mga bagay dito na parang hindi totoo sa pinapakita nila. May traidor. Sa inyong relasyon, mag-ingat kayo. Bakit yung mother figure? No? Maaaring meron ditong tutulan hadlang sa inyong relasyon. And there's a divine timing. So, maaaring ito na yung tamang panahon para magtiwala ka na lahat ng bagay na ito ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos. Ganon. Archangel Michael messages. You're on the right path. Nasa tamang direction ka. Continue what you're doing. No, ano man yung bagay na ginagawa mo, huwag kang magsasawa. Tuloy-tuloy mo lang yan. For a Jesus loving quote set. Whatsoever you desire, when you pray, believing that you receive them, and you shall have them. Ano daw yung mga bagay na hinahangad mo at inaasam mo? Kapag pinagdasal mo, kung naniniwala ka na matatanggap mo to, matatanggap mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ayun yung sinasabi ng ating Panginoon, no, na si Jesus. Now, what is an angel's number? Siyempre, kung ikaw ay nananalangin, nananampalataya sa lahat ng bagay na gusto mong makuha at mangyari at mahawakan mo at makamtan mo, kung may pagpupursigi at passion, pag-ibig, pagmamahal sa ginagawa mo, magtatagumpay ka. Now, with an angel's number. There's a 21 to 21 with the energy level. The day you're waiting for will come. Maintain discipline. You're getting closer to your end goal. Yourself, there's no need to overextend yourself. You guard your energy to remain focused. It will pay off. It is a climb that in an elevator ride. Trust in you. Magtiwala sa sarili mo. No, the more na dumarami ang experience, no, the madami yung mga obstacles, mas lalong tumatatag ka, mas lalong lumalawak ang knowledge mo, mas lalo ka maraming natututunan, kailangan mo lang ng tamang disiplina. No? Then, of course, let's see what is the money move oracle there. There's something, guys, with a foresight. May pasilip. No, may mga bagay dito na maaring unti-unti mo nang masilip or makita. Ano man yung bagay na ipinapahiwatig sa'yo ng ating gabay. And there's a shadow work of as in what? And there's a soul mirror. Open the heart, see healing union. Other reflect your own relationship with yourself. So, kailangan mas mahalin mo, tanggapin mo yung sarili mo dito. No, there's a clarifying for a love situation. Even your flaws, kailangan matuto tayong tumanggap ng mga bagay na kahit napangit sa atin, matuto tayong tanggapin yon. And there's a clarifying turbulence. Heal and resolve conflict with kindness, not anger. No, pagdating sa relationship, huwag mo paunangan ng galit. No, kailangan magkakaroon ng pang-unawaan sa isa't isa at pag-intindi. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represented with a mountain of mastery. Ascent towards self-realization and triumph guided by stoic present of mastery mountain pathway. So, big sabihin dito talaga, kumbaga pinapakita to na upang ma-realize mo na may hudyat na ginagabayan ka ng ating spirit na tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo, no? Nasa tamang direction ka. What is the what lies beneath the future? From what lies beneath the future? Sexual protection. So, mag-ingat ka, no? Sa lahat ng bagay na papasukin mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo, lalo-lalo na sa relasyon. No, there's a hater. No, may taong naiingit at may galit sa'yo.
And there's a part of the light. Now, let's see. Revert. Revert represents everything day is an opportunity for a fresh start. I embrace the cycle of life knowing that every ending is followed by a new beginning. In each moment, I am reborn constantly and evolving and becoming the higher version of yourself. No? Kumbaga sinasabi talaga dito na maaring, kumbaga ito na yung panahon na sa tamang direction ka na mas lalo mo mapapatunayan na, kumbaga sa sarili mo ha, na may ibubuga ka pa pala. No? Mas mayroon ka pa palang igababago. No? Kumbaga unti-unti mo matatanggap sa sarili mo na parte ng buhay at karanasan mo yung mga bagay na yan. Yung mga bagay na dapat mong maramdaman, yung mga bagay na dapat mong maranasan, parte yan ng paghubog ng pagkatao mo. So, kailangan mong tanggapin yan, i-embrace yan. Kasi may mga bagay dito na tatapusin, tatanggalin, aalisin. Kumbaga, ito, yun yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. At yung mga bagay na matitira, yun yung bagay na magdadala sa'yo ng paglago mo. So, let's see. What is the pick a card, yes or no? So, let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, guys. So, dito na tayo, guys, with a yes or no pick a card. So, guys, before anything else, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot mo within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong, nakapili ka na ng number, kung ano magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then, of course, guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers, sa mga solid subscribers, of course, sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe subscribe button dyan and hit the notification bell para updated kayo sa aking videos. At the same time, guys, maraming salamat po sa mga patuloy na pagsuporta sa aking channel at yung mga naghihintay ng aking videos every single day. Maraming salamat po. Pasensya na hindi tayo makapag-upload every day. Gawa ng may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walk-in. We do also healing online. We also do private tarot reading. So, maraming salamat po. Now, to book an appointment, just let me know. Message lang ako. Let's start at number 1. Number 1 represent we don't know. Grinder your gears, working you hard on it, no? Kahit anong pilit mo, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mo ipagpilitan. Number 2, there's a yes. Open to suggestion, front, and centered study. So, ibig sabihin dito, no? Kung maghahanda ka, dapat tumanggap ng mga impormasyon, any advices na makakatulong sa'yo. No? Huwag mo i-close yung mind mo, at yung perspective mo sa bagay na yon. So, kailangan matuto tayong tumanggap at kailangan gawin natin sentro. Ano ba talaga yung priorities natin? No, gawin natin sentro ang ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Number 3, there's a no. Cannot break the ice, chilies, obsession break. No, may mga bagay dito na kahit anong pilit mo, hindi talaga yan mag-work. No? Kaya wag mong ipilit yung isang bagay talaga na hindi para sa'yo. No? So guys, this is a monthly gabay for the month of November 2025 for this sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang dirigil-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik diglig nag-uumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.